Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Huli na si Jessica sa kasal ng pinsan niyang si Hill. Hindi siya magkandatuto sa pagmamaneho dahil walang pakisama ang trapiko. Ilang ulit na rin siyang naghanap ng ibang ruta, ngunit paulit-ulit din siyang nabigo. Kahit saan siya lumiko, mabigat na trapiko lang ang sumasalubong sa kanya. Biglaan ang kasal ng pinsan ni Jessica. Nagulat siya nang padalhan nito ng invitation isang linggo nang nakararaan. Wala siyang kamalay-malay na nakipagbalikan pala si Hill sa ex-girlfriend nito noong college na si Ellie. She liked Ellie. Simple lang ang babae, walang arte sa katawan, madaling pakisamahan at matalino. 10 taon na noong huli niyang makita si Ellie. Hindi na niya alam kung anong mga pagbabago sa babae. Hopefully, she stayed the same. She was 12 when she first met Ellie, and she automatically loved her. Now, she was already 22. At sigurado magugulat to kapag nakita siya kung sakali mang hindi siya napapansin sa telebisyon. Jessica was a volleyball player for the national team. Umugong ang pangalan niya na maglaro siya para sa St. Bernard University, kung saan din siya nag-aral. Kagagraduate lang niya ng nakaraang taon. Ngayon ay hindi na siya makakasali sa team ng SBU. Ngunit, kinuha naman siya ng Philippine team at may laban sila ilang buwan mula sa araw na yon. Nang isang taon ay nasungkit niyang pagiging MVP. Proud na proud ang mami niya sa kanya dahil pinangarap nitong maging volleyball player noong nag-aaral pa ng kolehiyo. Ngunit hindi pumasa sa standards ng coaches. Ang daddy naman niya, ayaw ipahalata na proud to sa kanya dahil ayaw daw nito ang volleyball ang maging buhay niya. Her dad wanted her to be a politician like him, isang bagay na hindi niya talaga gustong gawin. Jessica took up political science in college. Siyempre pa, hindi yun ang gusto niya. Nais niya maging guro ngunit hindi pinayagan ng ama. Pumayag siya sa gusto ng daddy niya at ang kapalit ay ang pagsali niya sa volleyball team ng SBU. Malakas ang backer ni Jessica, ang mami niya, kaya napa-oo niya ang ama. Jessica, mabuti naman at dumating ka. Akala ko unahin mong practice kaysa sa kasal ng Kuya Hill mo. Bungad sa kanya ng pinsang sa Alexandra pagbaba niya ng sasakyan. I wouldn't miss this for the world. Kinindatan niya sa Alexandra. 10 years kong hindi nakita sa Ate Ellie, kaya excited ako sa araw na to. Mas excited ako malaman ko anong himalang nangyari at nagkabalikan sila. Nagulat nga rin ako. Bigla na lang may wedding invitation na dumating sa bahay namin. Kailangan nating alamin ko anong totoong nangyari. Nakangising sabi niya sa pinsan. Sandali Jessica, hahanapin ko lang ang kakambal ko. Paalam ni Alexandra. Okay. Dumiretso na si Jessica sa venue. Garden wedding ang gaganapin. Nakanote yun sa invitation. Nang tawagan niya si Kuya Hill, ay sinabi nitong simple lang ang kasal. Hindi na ito nagdetalye. Nagmamadali at parang ayaw pag-usapan ang tungkol sa kasal. Kaya talagang nalilito siya. Papasok na si Jessica sa entrada ng garden na may lalaking bumangga sa kanya. Hindi nakatingin ang mokong sa dinaraanan nito dahil nakatutok ang mga mata sa hawak na cellphone. Hey! Sita niya sa lalaking bumangga sa braso niya. Sorry, anang lalaki. Apologetic na ngumiti. Ilang sandaling nawala si Jessica sa sarili. Napakagwapo ng lalaki. He looked familiar. Nakita niya ito sa kung saan. Tama. Ang lalaking naling sa sikat na aktres na si Gabby. As a socialite na si Tony Villanueva.
He was Ronnie Reyes III. Gosh! Higit na gwapo to sa personal kaysa sa dyaryo, internet o telebisyon. Buhay na buhay ang mga mata ni Ronnie para yung nangungusap at nang-aakit ng sabay. His nose was pointy, perfect for his almost perfect face. Manipis ang mapupula nitong labi at napakakinis pa ng balat. Para tong likha ng Photoshop, perfecto. He was not muscular, though. Pero sa tingin ni Jessica, ay hindi yun nakabawas sa kakisigan ni Ronnie, kundi nakadagdag pa. Hindi naman to payat, sakto lang. He looked sexy with his build. Charming, very very charming. Miss? Pukaw ni Ronnie sa kanyang atensyon. Jessica cleared her throat. Nawala yata siya sa sarili dahil sa kagapuhan ng nasa harap. It's okay. Aniya na makabawi. I'm Ronnie. Pagpapakilala ng lalaki sa sarili. Inumang nito ang isang kamay sa kanyang harap na walang pagdadalawang isip niyang tinanggap. His hand was softer than hers. Bigla siyang napahiya. Diyos mio, wala bang flow ang lalaking to? I'm Jessica. I know you, Miss MVP. Nakangiting sabi ni Luis, ipinarada nito sa harap niyang pantay-pantay ng ngipin na wala ni katiting na bakas ng cavity. Really? Excited niyang tanong. You're famous, Miss Perez. May tao pa bang hindi nakakakilala sa'yo? You're in the news most of the time. Magsasalita sana si Jessica, ngunit may isang babaeng tumawag kay Ronnie, kaya nagpaalam din to agad. Na-disappoint siya ng kaunti, nais pang kausap si Ronnie. So, you've met him? What can you say? Napaigtad si Jessica nang may boses na narinig mula sa kanyang likuran. Ate Empress! Bulalas niya na makita ang pinsan na ngayon lang uli niyang nasilayan makalipas ang 5 taon. Kailan ka pa bumalik? A few days ago. Nakangiting sagot ng pinsan sa kasiya ni Yakap. May trabaho si Ate Empress sa Canada at ang akala niya'y wala pang planong umuwi sa Pilipinas dahil nagkaroon na ng nobya sa Canada. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Nagtatampong tanong ni Jessica. Bakit pa? Alam ko namang magkikita tayo rito. Gusto ko kayong i-surprise. Kahit ang kambal, hindi alam na nasa Pilipinas na ako. Natatawang sabi pa nito. Panganay si Ate Empress na kapatid ng kambal na sina Alexandra at Ezekiel. Sobra ka? Ano masasabi mo kay Ronnie? Nakilala ko siya kanina. Siya palang caterer ng wedding na to? Is he handsome? Tila kinikilig na sabi ni Ate Empress. He's okay. Kunway baliwala niyang sagot. Sanay na siyang itago ang damdamin sa iba. O marting okay lang sa harap ng iba dahil yon ang mahigpit na bili ng daddy niya. Mula na mag-high school, ibinibili na siya ng ama na ayusin ang imaheng ipinapakita sa iba. Hindi siya pwedeng magpakitang kinikilig, tumawa ng malakas, o magsalita ng pangkalye sa harap ng maraming tao. At ngayon, kahit sa makamag-anak ni Jessica, hindi siya pwedeng magkakawag o magtatalon dahil gwapong-gwapo siya kay Ronnie. Kailangan niyang kimkimin yun dahil sa public place siya. Hay, ganun ang buhay ng anak ng isang senador ng bansa. He's okay? Okay lang ba yung mga mata mo? Tanong ni Ate Empress saka siya inarapan. Fine. He's handsome. So? Ewan ko sa'yo, Jessica. 5 taon lang akong nawala. Parang ang laki na ng pinagbago mo. Ni hindi ko nabalitaan na nagka-boyfriend ka nung nasa Canada ako. Wala naman kasing naniligaw sa akin na papasa sa daddy ko. Kailangan mo nang pumasa sa'yo bago kay Tito Jessica. Seryosong sabi nito. Ikaw ang bunso sa ating magpipinsan at kinakabahan na ako sa'yo. Hindi kaya lesbian ka at ayaw mo lang umamin? Nanlalaki pang mga mata ng pinsan niya habang sinasabi yon. Ate? Saway niya. Hindi ka kasi nagkaka-boyfriend, kaya naisip ko baka girlfriend ang gusto mo.
Bata pa naman ako, ate. Kakagraduate ko nga lang last year. Marami pang panahon para sa boyfriend na yon. Isa pa, darating yun sa tamang panahon. Giit niya. Pero natatakot ako sa taste mo, ha? Si Ronnie Reyes III na? Parang hindi ka man lang tinablan. Mayroon bang straight na babae na hindi tatablan sa lalaking yon? Tila nagdududang tanong nito. Iba-iba lang siguro tayo ng taste. Pagsisinungaling niya. Ano bang hindi tinablan? Kanina nga'y parang gusto niyang kalimutang magpakadalagang Pilipina, tulad ng utos ng daddy niya. Parang gusto niyang magpaka-Lady Gaga o Miley Cyrus sa harap ni Ronnie. Whatever, Jessica? Nakangiting sabi ni Ate Empress. Puntahan na natin si Kuya Hill bago magsimulang ceremony dahil mahirap na makasingit mamaya kapag marami ng tao. Hindi naman dadami ang tao dahil kaunti lang ang guest. Giit niya. Kahit na. Ani ni Ate Empress, saka siya hinila patungo sa Kuya Hill nila. Mula na magkakrush si Jessica kay Ronnie, ay palagi niyang sinusundan ng lalaki ng lingid sa kaalaman nito. Kapag wala siyang practice ng volleyball, ay gumagawa siya ng paraan para pasekretong masundan si Ronnie. Alam na nga niya kung saan to nakatira. Nag-iipon lang siya ng mga litrato nito. Makita lang ang gwapong mukha ni Ronnie ay buo ng araw niya. Nagsusuot siya ng balabal at shades tuwing nagtetempt na lapitan si Ronnie. Nang minsan nga ay napansin na siya nito, kaya agad-agad siyang tumalilis at nagtago. Naisip na rin ni Jessica na baka nababaliw na siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganoong katinding pagkagusto sa isang lalaki. Sa kakaiwas sa magbigay ng motibo, ay nauwi siya sa ganon, sa pagiging stalker. Pathetic, Jessica. At ngayon ay heto siya, nasa loob ng Throwback Cafe. Ayaw man niya, ay napapansin siya ng mga tao. Nagpapa-autograph ang iba sa kanya. Kinukunan siya ng picture. Ang iba ay nagpapaalam at ang iba'y wala pang consent niya. Paano siya makakaporma roon? Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi siya pumapasok na madalas sa cafe. Mas gusto pa niya maghintay sa labas dahil doon ay walang nakakapansin sa kanya at malayang nakukunan ng litrato si Ronnie. Nang makuha ang blended coffee na in-order, ay bumalik din si Jessica sa kanyang sasakyan at nagpark di kalayuan sa cafe. Doon na lang niya hihintayin si Ronnie. Hindi naman nagtagal, ay nakita niyang lalaki na palabas ng cafe. Agad niyang ipinwesto ang kamera para makunan to ng litrato. Ngayon lang niya nalaman na may talent siya sa photography. Halos lahat ng shots ni Ronnie sa DSLR, kamera niya ay para tagang kuha ng professional photographer. Nang sumakay si Ronnie sa sasakyan nito, ay agad sumunod si Jessica. Ngunit hindi siya nagpahalata. Sa isang lumang building, ipinarada ng lalaki ang sasakyan. Nang makita niyang pumasok na si Ronnie sa building, ay sa kanya ipinaradang sasakyan sa tabi ng sasakyan nito. Nagsuot siya ng balabal at ng shades para sa kanyang disguise. Dahan-dahan siyang sumunod kay Ronnie. Ano kayang ginagawa ng lalaking yun doon? Magaan ang mga paa na naglakad siya papasok sa building. Ngunit, agad na tumalikod na makitang hindi pala taga-pumasok ng building si Ronnie. Nanatili ito sa gilid ng entrada ng establishmento na hindi niya nakikita mula sa pinagparadahan ng sasakyan. Hey! Tawag ni Ronnie sa kanya, ngunit binilisan pa niya ang paglalakad palayo. At kahit halos tumakbo na'y naabutan pa rin siya ng lalaki. Who are you? Tanong nito. Napapikit si Jessica ng mariin. Patay. Hindi siya sumagot kahit ang nasa harap na siya ni Ronnie at hawak siya sa magkabilang braso. Sino ka? At bakit lagi mo akong sinusundan? Nang akmang hihiklating ito ang balabal niya, ay nagpumigla siya. Malakas si Ronnie kahit hindi yun halata sa pangangatawan nito. Natanggal nito ang balabal at shades niya. Jessica Perez? Tila hindi makapaniwalang sambit ni Ronnie.
Sorry. Nakangibing sabi niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Why are you following me? You've been doing it for weeks? Kasi, ano kasi? Shit! What? Inisto kita. Pag-amin niya, I like you a lot, which was why I decided to follow you whenever I had the time. First time niyang napahiya ng ganoon sa buong buhay niya. Kung gusto mo naman pala ako, sana sinabi mo na lang ng diretsyo, hindi yung nag-iisto ka. Paano kung naisip kong masama kang tao at bigla na lang kitang sinaktan? Delikado tong trip mo, Miss Perez. Kapag nilapitan kita, may issue lang ako sa media. My father would kill me for that. Nakalabing sagot ni Jessica. He would also kill you if he knew you've been stalking me for weeks. Ani Luis saka tumawa. Anong nakakatawa? Masama ang loob na tanong niya. Akala ko kasi mature ka sa edad mo, hindi rin pala. May tinatago ka rin palang kakulitan. If you want to talk to me, puntahan mo ako sa cafe. Mabait ako, lalo na sa mga customers. Paano? Maiwan na kita? May meeting pa ako eh. Sure. But, Ronnie, can you do me a favor? Pahabol niya sa papaalis na si Ronnie. Ano yon? Nakangiting tanong ng lalaki. Paano ba naman hindi magugustuhan ng mga babae kung ganito kabait? Gwapo na mabait pa. San ka pa? Please don't tell anyone about this. This will be our little secret. Kahit anong hilingin mo sa akin, gagawin ko. Wag lang kumalat ang tungkol dito. Sure, honey. Anito, nakinindatan pa siya. Hindi tuloy na iwasan ng puso ni Jessica ang magkakawag. Tatalo na sana siya, ngunit biglang humarap si Ronnie. Balang araw, kapag kinailangan ko ng tulong mo, ipapaalala ko sa iyo yung araw na to. Natatawang sabi ni Ronnie. Hindi mo ko kailangang i-blackmail, basta kaya ko. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Sinserong sabi niya. Ngumiti lang si Ronnie at saka bahagyang yumukod. Sumakay na to sa sasakyan nito. Si Jessica naman ay umuwi na rin. Tapos ng pagiging dakilang stalker niya dahil nabuko na siya. Tiwala naman siya kay Ronnie. Mabait ito kaya hindi gagawa ng kahit na anong ikakasira ng kanyang pangalan. Papatayin talaga siya ng daddy niya kapag nagkataon. Sa pamilya nilang napaka-importante ng pangalan at imahe magiging napakalaki niyang kahihiyan. Nag-iisa siyang anak ngunit baka itakwil pa. Hi mom! Bati ni Jessica sa mami niya. Saan ka nang galing? Ang akala ko wala ka namang practice ngayon. Sabi ng mami niya matapos niyang halikan sa pisngi. Namasya lang po. Pagsisinungaling niya. Kapag nalaman na naman to ng daddy mo, pihado magagalit yun. Alam mo namang ayaw nun na labas ka ng labas na mag-isa. Pananermon ng mami niya. Mami, wala naman akong ginagawang masama sa labas. Isa pa, wala namang tamtert sa mga lugar na pinupuntahan ko. Pagbibiro pa niya. Malaki na po ako. Kaya ko na po yung sarili ko. Bata ka pa, Jessica. You're only 22. Giit ng mami niya. Some of my high school friends get married when they were 20. Pangangatwira niya. At gusto mong gumaya? Anak ka ng isang senador ng Pilipinas. Hindi ka pwede mag-asawa ng basta-basta. You're still young, sweetheart. Para sa amin ng daddy mo, ikaw pa rin ang baby namin. Napangiti si Jessica. I know, Mom. Don't worry. Hindi pa naman ako mag-aasawa. Boyfriend nga wala, asawa pa. Aniya, saka tumawa. Ikaw talagang bata ka? Hala, umakay ka na sa kwarto mo at magpalit ng damit. Kakain na tayo ng dinner pagdating ng daddy mo. Okay, Mami. Wala pang kalahating oras si Jessica sa kwarto niya ay may kasambahay ng kumakatok. Nandiyan na si Dad? Tanong niya sa kasambahay na nagpabuksan niya ng pinto. Hindi po, may sulat po na para sa inyo.
Nagtataka man, itinanggap ni Jessica ang envelope at napadaan niyang makita ang laman niyon.